Naniniwala ka ba na may mga lugar sa bahay na tila mas madaling pasukin ng mga elemento? Tipong kahit safe ang paligid, may corner na parang laging may nakatingin. Para sa akin, iyon ang banyo namin. Ako si Paulo Ignacio, 28 years old. Nakatira sa isang maliit na studio-type apartment sa Maynila. Maliit lang yung unit ko, pero sapat na para sa akin. Malapit sa opisina, malinis at maayos ang lahat. O akala ko lang pala. Kakatapos ko lang magtrabaho ng gabing iyon. Stressful ang buong araw. Kaya ang unang naisip ko pag uwi ay maligo. Gabi na rin, around 11 p.m. Pero sanay na ako sa ganitong routine. Pagpasok ko sa unit, diretso agad ako sa banyo para mag-shower. Sa una, wala naman akong napansin. Katulad ng dati, binuksan ko ang shower, hinarap ang salamin at sinimulang tanggalin ang lagkit at pagod mula sa katawan ko. Pero habang naliligo, napansin kong parang ang bigat ng pakiramdam sa loob ng banyo. Tipong hirap kang huminga kahit wala namang dahilan. Weird, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos mag-shower, humarap ulit ako sa salamin para magpunas ng katawan. Pero habang nakaharap ako sa salamin, parang may aninong dumaan sa likod ko. Hindi ko naman agad pinansin kasi baka pagod lang ako. Pero sa gilid ng mata ko, parang may gumalaw talaga. Kinabukasan, naulit yun. Pagkatapos ng trabaho, diretso na naman ako sa banyo para mag-shower. Pero ngayon, mas ramdam ko na may mali. Habang nagsasabon ng mukha, narinig ko ang mahinang patak ng tubig. Pero hindi galing sa gripo o shower. Tumingin ako sa paligid, pero wala naman akong nakita. Pumasok na sa isip ko ang mga kwento ng tropa ko noon tungkol sa mga multo sa salamin. Kaya nagpasya akong wag nang tignan ang salamin habang nag-aayos. Pero ang hirap kasi, parang hinihila ako nito para tumingin. Habang nagbubuhos ako ng tubig sa mukha, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Kahit na nakakulong ang init sa loob ng banyo, parang may dumaan na presensya. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Pero nang sumilip ulit ako sa salamin, parang may bakas ng kamay sa likod ng pintong salamin nito. Noong gabi ring iyon, may napanaginipan akong kakaiba. Nasa loob daw ako ng banyo, pero mas madilim at mas masikip kaysa sa normal. Doon ko naramdaman ang presensya ng isang babaeng nakatayo sa gilid ng salamin. Natatakpan ang mukha niya sa tubig na patuloy na tumutulo papunta sa anit niya. Hindi siya gumagalaw. Pero naramdaman ko na parang gusto niya akong palapitin. Nagising akong pawis na pawis. Kinabukasan, tumawag ako sa kaibigan kong mahilig sa mga paranormal. Sabi niya, baka raw may elemento sa banyo ko na nakakakita ng sobrang pagod o stress. Kaya hinihigop nito ang lakas ko. Kumonsulta ka sa albularyo, sabi pa niya. Pero sinubukan ko muna itong deadmahin. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako, napansin kong tila may kakaibang gumagalaw sa salamin. Sa bandang gilid yun. Hindi ko na napigilan ang sarili kong tumingin. Sa una, sarili ko lang ang nakita ko. Pero habang mas tumatagal, parang unti-unti nagbabago ang itsura ko. Tumitingin din sa akin ang refleksyon ko. At doon ko napansin, may ibang tao sa likod ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko. Nagulat ako nang biglang may nagsalita. Hindi mo ba alam? Matagal na kitang hinihintay. Napasigaw ako at napatakbo palabas ng banyo. Nang bumalik ako, wala na ito. Pero napansin ko ang mga basang bakas ng paa sa sahig. Simula nun, di na ako nagpapagabi ng paliligo sa banyo.
lalo't hindi kinakailangan. Pero kahit ano pang iwas ang gawin ko, minsan, nararamdaman ko pa rin ang malamig na dampi ng hangin kapag dumadaan ako malapit doon. Ikaw, kailan ka huling tumingin sa salamin ng banyo mo? Sigurado ko bang ikaw lang ang nakatingin pabalik? Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.